para sa mga aso, isang pet malu na negosyo. Bali, ang naging puhunan ko po is 3,200. Pinambili ko ng dehydrator machine. Bali, sa ngayon po, kumikita na po ako ng 150,000 plus isang buwan. Nakapagpundar na lang kami ng puhunan para makapag-start ng sarili naming branch, tapos ng sarili naming commissary. Merienda ba kamo? Yung mainit na halo-halo. Gusto nyo yan? Gumawa kami ng version na halo-halo na mainit. Para siyang bilo-bilo, pero instead of coconut, it's a milk base. May mga times na 70,000. Kilalanin ng lolang negosyante natin na fighting sa kanyang bentang tulingan. Siya'y lumalaban. Araw-araw yung titinda ho, di siyempre. Araw-araw may kita. May siguro yung mga 7,000 ho, isang linggo. Susunod sa Pera Paraan. Pagod na sa pagsaway sa pagngat-ngat ng mga aso sa inyong mga gamit sa bahay? Bigyan ng dog treat ang mga yan. At celebrate in style para sa mga fur babies ninyo. Abangan mamaya. Siguradong mapapahanga kayo kay Lola Pastora sa negosyo niyang tulingan. Pero, kumusta kaya siya ngayong pandemya? Lovers din ba kayo, mga mamshi at papshi? Alam niyo bang pwedeng pagmula ng business idea ang ating mga alaga? Patunay dyan ang mga negosyanteng nakilala namin. Aakalain niyo ba na ang mga produktong ito kumikita ng 6 digits kada buwan? Meet Ron, ang kanyang perfect negosyo, mga dehydrated dog treats. Ito yung mga pwedeng ngatain ng inyong mga alaga. Imbes na yung mga tsinelas nyo sa bahay. At kumpara sa ibang dog treats, mas healthy ito kaya don't panic, it's organic. Bali, ang naging puhunan ko po is 3,200. Yun po yung pinambili ko ng dehydrator machine na maliit lang. Bali, sa ngayon po, kumikita na po ako ng 150,000 plus isang buwan po. Wow! Reveal na tayo kaagad ng proseso kung paano ito ginagawa. Nililinis at pinapa-air dry muna ang mga ingredients na safe for dogs. Kapag hindi na ito basang-basa, isasalang na ito sa dehydrator machine. Tatanggalin ng machine na ito ang moisture o tubig sa kung anumang isalang dito hanggang maging tuyo na ito. Mas dry pa sa ref line ng crush mo. Kapag nangyari ito, mas mapapatagal na ang shelf life nito pero hindi ito matutusta ha? Ang pinakamabilis na process or dehydrating process is yung pork liver, which is 18 hours. Ang pinakamatagal naman po ay a chicken head, which is 32 hours po. Waiting game is real, mga mamshi at papshi, pero matapos yan, ready na. Ang dehydrated dog treats, sana all ready na. Naibebenta ang mga ito sa halagang 53 pesos to 281 pesos kada pakete. Lahat ito may shelf life lang naman na 6 months to 1 year. Bongga! Pero bago ang mga dog treats na ito, madaming negosyo at sideline ang sinubukan nitong si Ron. Before po kasi naging BPO agent ako for 3 years. Then nag-resign ako dahil gusto ko nga po sanang magnegosyo. Nag-try po akong magbenta ng mga damit. Nag-try din po ako magbenta ng charger online. Nag-try din po ako magbenta ng mga herbal drinks. Pero lahat po yun nag-flop eh. Hindi po siya pumatok sa mga tao. Pero aminado si Ron na wala naman siyang koneksyon sa mga bagay na binebenta niya noon. Hindi katulad ng koneksyon niya sa kanyang winning negosyo na dog treats. Dahil ang inspirasyon niya rito, mismong ang mga alaga niya sa bahay na sina Chacha at Makmak. Nag-start po yun nung gusto ko nang bigyan ng dog treats yung mga aso ko dahil lagi na po silang nagngangat-ngat ng mga bagay-bagay. So pumunta po ako dun sa local market namin and nakabili ako ng isa. Yun yung cow ears. After po nun, nung bibili po ulit ako ng another treats, naubusan na po sila. Nagtingin daw siya kung meron ito online, pero nagulat daw siya sa mahal ng presyo nito. Bali yung nakikita kong treats online, umaabot ng 120 to 150 kada piraso po. Naisipan ko na kung patuloy akong bibili sa online, mauubos yung laman ng wallet ko.
Dahil successful siya sa kanyang DIY dog treats, naisipan niyang i-post ito online para masubukan kung may market ba ang mga ito. Yung unang bumili sa akin, 10 piraso agad yung binili. So ako naman, nagulat ako kasi, wow, bulk order agad. So doon ko naisip na, okay pala to, pwede pala, may chance pala na maging business. And then yun na, pinagpatuloy ko, mas ginandahan ko pa yung packaging, nag-produce pa ako ng mas maraming items. Yung quality ng product ko, ginawa ko pong the best. Tapos yung price, ginawa ko pong affordable. Okay lang kumita ng piso kung milyon naman yung bibili, edi may 1 milyon po ako. Sa ngayon, home-based pa ang negosyo ni Ron, pero huwag ismulin dahil marami-rami na siyang naipundar sa loob pa lang ng 6 na buwan. Meron na po akong 5 to 6 staff. And ngayon po looking na po ako sa mas malaking space para magdagdag pa po ako ng mas maraming equipment. Sinong mag-aakala na ang lahat ng ito ay dahil lang naubusan ng treats ang kanyang beloved doggies? Ako po kasi pet lover po talaga ako eh. Kung ano po yung hilig nyo, yun po talaga yung makakapagbibigay sa inyo ng inspirasyon para magnegosyo. Up next, bukod sa 3D cake, meron din silang iba't ibang party needs for your pet celebrations. Ang mga ito ang dahilan kung bakit sa loob lang ng 1 linggo, kumikita si Ana at Jan ng 150,000 to 200,000 pesos. Your Mamshi Sue is also a proud Mamshi to a doggy. At ngayong umaga, i-flex ko lang ang mga kayang tricks na gawin ng aking doggy na si Rocky Boy! Rocky Boy! Rocky Boy! Sit! Lie down! Down! Up! Up! Walk! 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 At dahil very good si Rocky sa pagsunod sa kanyang mga tricks, deserve ni Rocky ang kanyang cake na ito. Ayan! Special cake for Rocky! Sandali! Sandali, huwag kayo na. Di ba ka? Ay! Ayan! Deserve! Okay, some more! Okay. Oh, interesado ba kayo kung saan galing ito? Siyempre, i-spill ko sa inyo. Dito lang yan sa Quezon City, mga Mamshi at Papshi. Bukod sa 3D cake, meron din silang iba't ibang party needs for your pet celebrations. Ang mga ito ang dahilan kung bakit sa loob lang ng 1 linggo, kumikita si Ana at Jan ng 150,000 to 200,000 pesos. Ngayon, nakapagpundar na kami ng sarili sasakyan na ginagamit for deliveries. Ayun, nakapagpundar na rin kami ng puhunan para makapag-start ng sarili naming branch, tapos ng sarili naming commissary. Uy, pasilip naman kung paano ginagawa ang bestseller niyong dog pastries. Ilagay sa strainer ang flour at baking soda para masip ito. Lagyan ng oats at haluin ito ng maigi. Sa ibang lalagyan, pagsamasamahin ng itlog, karne, mantika at molasses para pampalasa. Pagsamahin ng dry and wet ingredients. So, if you notice, yung mga ingredients na ginamit po namin are all human-grade ingredients. Ibig sabihin, safe siya for human consumption. Tapos, safe din po siya for our pets to eat. Ilagay ang mixture sa molde at maaari na itong i-bake for 10 to 15 minutes. And, tcharan! We're done! Pwede nang i-serve! Mabibili ang pastries na ito mula 230 hanggang 3,000 pesos depende sa disenyo, laki at customization na ipagagawa. Taong 2030 na magsimula ang Make and Bake for Pets. Pinost daw nila ito online noong una. Mga kaibigan at pamilya lang nila ang kanilang customers. Sinabay din daw nila ang pagsisimula ng negosyo sa mga trabaho nila. So pag-uwi, doon pa lang kami magbe-bake, magde-design. So hanggang madaling araw siya, tas umaga papasok kami sa office. Tas ganun, cycle siya paulit-ulit. Nakapagod siya physically and emotionally. Taong 2016, humantong sila sa desisyon na itigil na muna ang kanilang negosyo dahil sa matinding pagod.
Kaso may mga clients kasi kami, may mga customers kami na naging mga kaibigan na namin. Tapos nung nawala kami, message sila na message sa amin na sana bumalik na kayo. Tapos doon namin naisip na may market pala talaga. So why not mag-focus na lang si Jan doon sa business. Tapos ako na lang yung mag-work full-time. Sa kanilang second chance, gumawa na sila ng plano kung paano mas magiging manageable ang kanilang negosyo. Simula sa pagsagot ng inquiries, meron na kaming automated messages, tsaka yung website, gumawa na rin kami ng sarili. Inayos namin yung mga photos ng cakes, ng products. Mas pinaigting din nila kung paano nila ibebenta ang kanilang mga produkto. Sumasali kami sa mga events, yung mga trade shows, ganyan. So, nagjo-join kami sa mga ganon para makilala kami ng mga tao na hindi namin ma-reach through social media. Dahil sa kanilang patuloy na pagsusumikap para mapabuti ang kanilang negosyo, kalaunan ay naramdaman na rin nila ang epekto nito. Parang yung feeling namin, buti na lang hindi namin siya sinukuan. Bukod sa kanilang pwesto, nakakapag-supply na rin sila ng ready-made cake sa iba't ibang pet retail stores sa Luzon. Important po na updated ka sa trends ng cake design, tsaka treats, para hindi ka napapag-iwanan. Tsaka important din na yung research and development, tuloy-tuloy lang. Limitless talaga ang pwede nating matutuhan sa mga alaga natin. From unconditional love hanggang sa inspirasyon sa negosyo. Aba, malulupet! Susunod sa Pera Paraan, isang negosyo na nagmula sa mga ayudang natanggap. Iba't ibang merienda na tatakam sa atin buong taon. Mga Mamshi at Papshi, i-ready na ang inyong mga tummy para sa merienda all year round. Ay, naku, ang init. Summer na talaga. Ang masarap ngayon, halo-halo eh. Parang gusto ko nga itry ngayon eh. Ay! Meron agad! Kaloka ha? Oh, meron. Teka. Mukhang kakaiba itong halo-halo ito ha. Bakit kanyo? Eto, ako na lang magsasabi sa inyo kung bakit kakaiba itong halo-halo. Ang init eh. Diyos ko, ang init na nga. Tapos, ang init pa ng halo-halo na ito. Halo-halo ba talaga to? Pero eto, better na itry natin dahil nakaka-curious bakit siya ay halo-halo pero mainit. So, tikman na natin. Ang hot halo-halo makikita sa isang restaurant sa Quezon City, Amateus. Hindi lang yan ang bida sa negosyo ni Ojet, ha? Nariyan din ang mga pangdiin nating Pinoy merienda tulad ng bibingka, puto bumbong, champurado. Hindi siya yung tableya na champurado. Nag-create kami ng recipe gawa sa tinunaw na Belgian chocolate. Plus, meron kaming cream cheese na nilalagay. At ang star of the summer na halo-halo. What made it special is actually yung milk. Yung milk gawa sa 3 klaseng gatas. Yung yelo namin gawa sa gatas. Eto pa mga mamshis at papshis, ang chika, meron din silang halo-halo for the rainy season. Ganun! Gumawa kami ng version na halo-halo na mainit. Para siyang bilo-bilo, no? Pero instead of a coconut, it's a milk base. You will still taste the goodness of the halo-halo, pero mainit siya. Nagkakahalaga ng 150 pesos to 200 pesos ang mga meriendang ito. Ang pinuhunan na 300,000 pesos ni Ojet, nabawi na nila agad sa loob lang ng 2 buwan. May mga times na 70,000. Nakapagpundar din siya ng 3 sasakyan. Naipatayo na rin ang unang physical branch nila. May komisary na rin. Lahat ito nang dahil sa merienda, ang taray. Madali lang naman daw sa isang baso, ilalagay lang ang 12 ingredients. Saka ilalagay ang special na yelo na gawa sa gatas. Pagkatapos ilalagay ang mga toppings. At yan na yun! So ito na ang ating hot halo-halo. Mainit pa siya talaga. Ito daw pag rainy season, mabenta itong halo-halo na ito. Kasi nga mainit. At tinitignan ko siya, may bilo-bilo. Oh, napaka-creamy.
Mainit na halo-halo nga siya. Hindi siya masyadong matamis. So, ito naman yung totoo nilang halo-halo. Ito naman, bestseller, ultimate halo-halo. Sarap. This is good. At ito naman yung kanilang champurado. Ang sarap. Masarap tong champurado na to, ha? Ang creamy. So, ito, kahit malayo yung Pasko, makakatim tayo ng puto bumbong at bibingka. So, unahin natin itong, wow, ang ano naman ng kanyang puto bumbong. Tarang Pasko na bukas, ang pakiramdam ko. Sarap. Sige naman tayo, bibingka. Daming cheese. Lak ng kato. Meron ito salted egg. Lasang-lasa, ha? So, doon sa 5 tinikman natin, lahat sila ay masarap. So, 5/5 ang ating rating. All year round na merienda at lahat po patok ang lasa. Unang negosyo ni na Ojet, ang Events Production Company, ang OLM Events Gallery. Maganda ang kita namin sa events. Marami kami mga ginagawang malalaking events, concert, shows, mga company anniversaries. Doon kami nabuhay. Nasa events pala kami. Meron na talaga kaming advocacy. Pero kami mga sinusuportahan ng mga institution. Sa barangay namin, lumalapit sa amin yung barangay captain namin. Kung pwedeng tumulong sa ganito, tumulong sa ganyan. Papakontes ang barangay, kami tumutulong sa production. Nang dumating ang pandemya, hindi pwede ang mga malakihang event kaya apektado ang negosyo nila. Nawala talaga yung business namin. So, nalugi talaga kami. Nawala yung 3 sasakyan namin. Nawala yung bahay namin na pinapatayo. No? So, sa madaling salita, wala talaga natira sa amin. Ang kabutihang ibinahagi ni Ojet, sinuklian din ng tulong ng mga barangay na natulungan nila. Kung sino yung barangay na natulungan namin, sila din yung tumulong sa amin. Nagulat kami pagkadami naming bigas, pagkarami-raming gatas, pagkarami-raming itlog. Ang kamote, malagkit na bigas, asukal, gata, saging at itlog, nagsilbing puhunan para mabuo ang restaurant nila ngayon. Iniisip namin sa bigas, anong gagawin namin sa bigas. So nag-isip kami ng pagkain na pwede galing sa bigas. So naisip namin yung bibingka at saka yung puto bumbong. So doon nagsimula. Nakakatuwa, nung naglagay na kami ng kariton, hindi namin inakala na tinangkilik ng tao sa gitna ng pandemic. So nag-boom talaga. Ngayon, ang business na nagsimula lang sa kariton noong May 2020, aba, isang full-blown restaurant na. Sa paglaki ng business si Ojet, ang pinaniniwalaan niya, pay it forward. Sa ngayon kasi, isinasaisip na rin niya ang kabuhayan ng kanyang staff. Isa-sinisa sa mga staff niya na magkakaroon ng franchise ng Mateus. Sobrang bait. Beyond expectation na may isip mo sa isang boss. Sa tulong, madami. Spiritually, financially, emotionally. Ang plano ko, magkaroon ng sariling Matthews sa Antipolo. Ang pagkain ay binebenta ni Ojet, totoo namang nakapagbibigay ng comfort sa kanyang mga suki. Kung siya raw ang tatanungin kung sinong nagbibigay nito sa kanya, ito raw ang adapted son niya si Matthew na hindi lang comfort ang hatid kung hindi panghabang buhay na inspirasyon din. Yung pagkuha namin kay Matthew, hindi naman plinano nung dumating siya. Ang laki ng maturity na binigay sa akin. Naging mabuti kaming tao at naging mabuti akong magulang. At the age of 4, na-diagnose si Matthew with autism. Talagang nalungkot ako kasi sobrang mahal namin si Matthew at nalaman namin na may condition palang gano'n. Yung developmental pedia, talagang in-encourage dapat si Matthew na magdumaan sa therapy. Ngayon, 14 years old na si Matthew at nag-aaral sa regular school at honor student pa. Nang dahil sa tamang diskarte, mayroon na silang 5 branches. We're happy. Sumikita na kami ng something at least 6. So, at least 6 figures. Patok siya kasi ito yung mga pagkain na nakakapag-alis ng stress, comfort food niya, kumbaga. Siguro mapapayo ka sa mga gustong magnegosyo. Number 1, aralin niyo yung mga pagkain. No? Aralin niyo yung kung paano talaga ginawa at binuod itong pagkain na ito. Huwag kayong matatakot na magnegosyo. No? Patulad namin, hindi kami natakot sa kalagitnaan ng pandemic. Sa pagnenegosyo, hindi dapat pangamba kung ang napili ay pagkaing patok sa isang season. Hindi napapanahon ng pagsisikap at tamang diskarte. Kapag mayroon nito, siguradong all year round pasok ang negosyo nyo. Up next, siguradong mapapahanga kayo kay Lola Pastora sa negosyo niyang tulingan.
Pero, kumusta kaya siya ngayong pandemya? Bago pa man ang ating weekly dose of business ideas, kayo naman ang susubukin ko sa mga tanong na ibabato ko sa inyo. Anong isda ang ginagamit pang sulat? Ano? Eddie, la, fish! Bakit maalat ang dagat? Bakit? Eddie, para hindi mapanis ang mga isda. Ano ang sinasabi ng isda kapag nasa karera? Ano? Ay di, tulingan mo, tulingan mo. Fish with you, mga mamsi at papsi. Maliban sa pagtawa, ang mga fish o isdang paninda ni Lola Pastora, may takam din daw na dala. Itcha. Ito na. Isa sa mga OG o original na takbuhan para sa pang-alis-umay na ulam ng mga taga Santa Rosa, Laguna, si Lola Pastora. Ang kanya kasing mga paninda. Diyos ko, napakasarap. Napakasarap niyan. Malambot, pagtaas yung maskin tinik, nakakain mo. Maliit pa ako, naglalakad na ako dyan. Timalan, titinda na po yun ang tulingan. Mula nung paglipat ko po dito sa Santa Rosa, 4 na taon na po, nakikita ko po si nanay nagtitinda ng tulingan. Isang linggo po 3 beses kasi masarap po yung lasa ng tulingan ni nanay. 1990 pa ho. Nang bata-bata po ako, kasama ko ng tiyahin kong nagkabiyahe sa Lipa. Doon ako natuto magkain ng tulingan. Dala-dalawa ko sa Rola Hulaang, mga 150 pieces. Nang malaunan ho, naging 4 ako sa Rola. Ang tulingan tinda ko. Sa edad na 17, ang mga tulingan at palanggana na raw ang araw-araw na kaharap ni Lola Pastora. 1960 po ako noon eh. Yung presong titinda ko. Gusto ko yung hanap buhay na yun eh. Yung sinaing tulingan. Dahil malakas-lakas ang konti kita. Noong primero, naglalako-lako akong tulingan. Bata pa ako eh. Namalaon na natinda ko sa palengke. Doon ako dumami ang aking customer. Abot kaya raw ang naging puhunan ni Lola noong araw. Kaya ang kanyang naipon na isipang ilaan sa negosyo. Eh marami akong tulingan noong araw. Muro lang ho isang banyera noon. 900 hula isang banyera. Yun mo, 2,000 lang ho po na pwede na. Malaking bagay na ho kaysa ngayon. Eh kita nyo naman ngayon, ang bilihin natin napakamahal. Ako nagluluto sa amin, lahat. Mamalik ang madaling araw. Nagluluto sa bahay. Ginagawa yung mga tulingan. Ang anak na si Yoli ang kanyang katuwang sa pamimili ng paninda. At pagdating sa kusina, si Lola Pastora na ang bumibida. Simple lang ang mga sangkap ni Lola Pastora sa kanyang sinaing na tulingan. Fresh tulingan, kamyas, asin at suka lang. Katalo na raw. Aminin niyo mga mamsi at mga papsi, marami na rin kayo naririnig ng mga sabi-sabi tungkol sa isdang tulingan. Kaya ngayong araw, tutuldukan na natin ang mga sabi-sabi na yan. Lola, ang sabi ng matatanda, nakakalason daw ang buntot ng tulingan? Hindi po. Sila ho, tinatanggal ng buntot ng tulingan, pero ako hindi yung tatanggal. Nasa hugas lang yan, ma'am. Kasi ho, pag ang tulingan may malansa, kulang mo sa hugas. Lola, paano po malalaman kung fresh ang tulingan? Makintab ho, at hindi malambot ang tulingan. Inaamoy namin yung hasang. Pag mabaho, hindi namin tutuloy dahil yun, bulok na ho. Paano po malalaman kung masarap ang tulingan? Ay, teka, ako nang bahala dyan, Lola. Ang palatandaan maliban sa matagalang pagluluto, malambot, malinamnam, at masarap iterno sa mainit na kanin, yung bagong saing.
Dahil sa kanyang mga paninda, ang ating lola nakapagpundar ng bahay at napatapos niya ang kanyang mga anak at apo. Itong bahay na ito, doon ko natika sa klasong tinda ko. Ang ginagawa ko doon, pati-pati na lang sa umaga yun. Ang bawal ng mga bata, pagkain namin. Awa ng Diyos yun, nakakatawid naman. Naging dagdag isipin din kay Lola Pastora ang naging epekto ng pandemya. Marami ho. Marami ho hindi nagbabayad. Matagal, nag-pandemic ho. Akala ko may bebento ka ang klaseng lupa. Kulang-kulang kong 2 taon ako walang hanap buhay. Dahil bawal ang matanda, ano. Parang akong malolo ka noon eh. Kasi atika nyo ay bebenta nyo pa, ano. Katulad ng ibang negosyante, hindi nagpatinag sa pagsubok si Lola. At tigas-tigas na ang kalubang ko. Ay kung di napabenta itong bahay at lupa namin. Tagal-tagal na, ano. Ang ginawa ko, nagtinda sa palengke. Awa naman ng Diyos eh. Hindi ako nasisita doon. Tuloy-tuloy tinda ko. Ayun, awa ng Diyos. Nakabangon ulit. At ngayon, Lola ng Bayan ang dating ang nagtitinda. Kilala ako sa palengke, ma'am. Araw-araw yung titinda ho, di siyempre. Araw-araw ho, may kita. May siguro yung mga 7,000 ho, isang linggo. Isa rin sa diskarte ni Lola ang panalong pwesto niya. Kaya naman pagsapit ng 3:00 ng hapon. Ay kasi sa palengke, talagang kanya-kanya diskarte yan eh. Aba, ay andun ako sa mukha na ho, di siyempre mga suki ko, lalapit sa akin. Naisipan ko mas maganda sa palengke. Nakaupo lang ho ako doon, marami akong suki. Kasi pagkahapon ho lang magtitinda ako eh. Nakakaubos man daw ang pagpapaikot sa kanyang puhunan ang pinapahalagahan ni Lola Pastora. Ngayon, mga 5,000 ang po ng tulingan ko. Medyo konti na lang ngayon dahil sobrang taas ng tulingan ngayon na. Ngayon nasa 7 lamang, 6 na po ang titinda kong tulingan. Dahil sumasapat lang sa kanilang pangangailangan ang kinikita sa pagtitinda, ang aming munting regalo naway maging daan para kahit tumaas man ang presyo ng mga bilihin, ang pagtitinda mo, Lola Pastora, tuloy-tuloy pa rin. Thank you po. Salamat po. Maraming salamat po. Tumor tulingan, Lola! Bago pa man mauwi sa drama, tikman na natin ang ilang dekada ng produkto ni Lola. Tulingan mo! Tulingan mo! Nanunuot yung asim. Tama yung asim. Tama ang lambot. Alam mo, sa papakin, nanunuot yung lasa sa ano? Sa ilalim ng laman. Harap. Hindi siya lasang usok. Iba lasang usok. Ito ang sarap. Paikot man ang maging diskarte sa hawak mong puhunan sa mga gaya ni Lola Pastora, ang dedikasyon sa negosyo at pagmamahal sa produkto ang isang malaking sikreto para ang nasimulan mo hindi maglaho. Bay, dito ako maligaya. At tagang kitang-kita kong ang aking mga suki ay tagang sa akin napunta. Kaya lagi tandaan, pera lang yan. Kaya-kayang gawa ng paraan. Hanggang sa susunod na Sabado, 10:45 na umaga dito sa GMA. Ako po,